Good morning mga ka-farmers. Ah, Eto mamasyal tayo uli sa bukid. Ngayon gusto ko lang pakita sa inyo itong sibuyasan naman ng kapatid ko. Tulad ng topic natin nung nakaraan, yung bangis ng harabas, 'di ba? Ito, napakaganda nito dati, pero ayan, nag-uumpisa. Ayan, kakaumpisa na siya ng harabas kaya inaagad namin 'to eh. Ayan oh, kung titignan mo, ayan oh. Ayan sila oh, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na sila na ayan, parabasin. Yun, sa may gawidon kung mapapansin mo, may mga tinamaan na diyan sa gawidan. Ayan oh. So, yun, ayan, yan, yung mga namumuti na yan oh. Harabas yan eh, tinamaan na ng harabas yan. Napakaganda nito dati. Ayun, yung gitna na yun, kung mapapansin mo mga ka-farmers, meron ding puti. Ayan oh. Ayan oh, namumuti na rin. Ayan. So, tingnan natin, tapitan natin. Ayan. Nag-start na. Parang nagpuputa-putaki na yung ayan oh. Ayan. Meron na siyang mga start ng harabas. Ganyang kabagsik ang harabas. Malingat ka lang ng konti, mag-uumpisa na siya. Yun. Yung lugar na yon, kung makikita mo, meron na rin dito. Ito. Ayan. Ayan oh. Oh. Ayan. Ngayon, part nung pinakikita ko sa inyo ng mga video na to, mga ka-farmers, ito, sabi ko nga sa inyo, sa kapatid ko, inaalagaan na namin ng spray ngayon to. Kasi, sayang eh, nakakapanghinayang eh, malaki-laki na rin yung nai-invest nila. Ayan no, yung mga namumuti na yan no, nag-uumpisa na yung mga yan eh, so dapat alaga sa spray. Yun, sa gawidon, meron na rin. Ngayon, um, papasyalan din natin yung sa sibuyas ko. Sa gawidyan, papunta tayo doon. And pupunta tayo doon sa fish pond. Pero, ang isa sa gusto kong ipakita rin sa inyo mga ka-farmers, yung isa pang malupit na kinakaharap namin dito sa bukid, yung El Nino mga ka-farmers. Kasi wala nang tubig tulad nitong sa katabi ko na yan. Although dilaw na yan, pero wala na silang makuhanan ng tubig. Wala nang makuhanan ng tubig. Yung mga nahuli, talagang matindi yung epekto sa kanila dahil wala eh. Wala nang tubig eh. Diba? Kami, medyo naapektuhan pa rin kami ng, actually hindi pala medyo, naapektuhan din ako dahil yung sa sibuyas ko mismo, wala nang, wala nang, nahirapan na kami sa pagkuha ng tubig. Yang sa gitna na yan na water generator namin, ano na yan, hindi nakakapaglabas ng tubig. Actually, pinatunnel pa namin yan last week eh, para lumakas eh. So, walang nangyayari. Ang tubig ngayon, nanggagaling doon sa may fish pond. Pupuntahan natin doon, pakikita ko sa inyo kung anong kalagayan ng tubig doon. Pero, and then, yung tabi na yan ng bukid, papakita ko sa inyo kung ano epekto naman ng El Nino sa mga pananim din natin dito sa sa bukid. Makita ninyo kung gaano kabangis yung dalawang nagiging problema namin ngayon. El Nino dahil walang tubig at saka itong harabas. Tara, samahan niyo ako mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, nandito tayo sa sibuyasan ko naman. Ayan, awa ng Diyos. Medyo maganda-ganda na yung mga sibuyas. Nakuha sa number one panalangin, saka yung masigasig na pag-i-spray. Yan ang epekto niyan. Malulusog na sila, awa ng Diyos. Ayan, malulusog. Punta tayo ngayon dun sa taas mga ka-farmers para naman ipakita ko sa inyo yung isa pang nagiging problema namin.
na mga magsasaka. Ito, medyo ayos na rin dito. Kung mapapansin mo, maganda na rin siya. Paglalamanin na lang namin. Kaya lang, sa natitira pa na isang buwan namin dito, kung sakali, hindi sa lupa, sa tanim, natitira pa na mga more or less 1 month. Yan ang malaki naming yan ang malaki na challenge naman sa amin. Paano pabababain yung tubig? Kasi last time, sabi ko nga sa inyo, meron dalawa dun sa baba na hindi pa namin napapaabutan ng tubig. So, ang schedule namin for today, mamayang hapon, mag-i-spray uli kami ng gamot para dito sa mga sibuyas para tuloy-tuloy yung pag-recover nila, tuloy-tuloy na makalaki. Yan, maganda na sila. Pero ang next schedule namin bukas, papatubigan namin yung portion dun sa gawing baba para para matubigan naman siya. 3 weeks nang walang tubig yun eh. 6 na plat. So, 6 na plat, mga ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Mga ganito ang laki nun. Kung tutuusin, o mas malaki ng konti. 6 o, yan. Yan ang 6 na plat. So, ito yung kalagayan ng sibuyas dito sa taas. Awa ng Diyos, maganda-ganda na siya. Naka-recover, nagre-recover. Ayan. So, tuloy-tuloy lang sana ang kaawaan ng Panginoon para tuloy-tuloy yung pag-improve ng mga halaman. Ngayon, nandito tayo sa taas sa fish pond. Pakikita ko sa inyo naman dito, yung dito mas makikita nyo kasi yung epekto ng El Nino. Hindi ko kasi kayo may papasyal sa buong area namin dito, pero ang gusto ko lang sabihin, meron na dyan sa mga lugar dyan na talagang natuyo na yung mga palay nila. Kasi wala na nga silang patubig. Dito, pakita ko sa inyo yung naging epekto rito. Although yung may-ari nitong bukid na to ay talagang gumagawa siya ng paraan na magkatubig. Meron kasi mga generator dito na may tubig pa. So, nanghingi siya ng tubig doon sa baba. Nilagyan niya ng mahabang-mahabang hose papunta rito sa gitna. And meron siya nakukuhanan dito sa gawing taas na meron din siyang hose para matubigan itong bukid niya. Pero, since maluwang itong bukid niya na to, hindi niya na pinapatubigan lahat. May mga portion na siya na parang kumbaga pina-sacrifice, kumbaga. Halimbawa dito, itong part na to, mahirap patubigan to eh. Ayan. Pinabayaan niya na to, although merong konting meron siyang konti na laman-laman na, and partially siguro, baka dumadaan pa rin ang tubig dito, napapatubigan pa rin niya. Pero ito halos, na to, kumbaga hindi na niya naaabot ng tubig. So, sa magsisibuyas, dalawa yung problema, harabas at saka yung tubig. Mas immediate lang yung harabas kasi overnight. Pero long term impact yung yung tubig. Ito mga ka-farmers kung papansinin mo. Ayan. Ito medyo natubigan pa siguro to eh. Kaya medyo verde pa. Pero dito sa kabila kung titignan nyo, mga ka-farmers, ayan. Sa gawi dito. Ayan oh, brown na. Ayan na. Actually, literal, pinabayaan na yan. Palay din yan eh. Ayan oh. Ayan. Pinabayaan na tong part na to eh. Ayan. So, kumbaga, mamimili ka kung alin ang papatubigan mo. Alin ang pababayaan mo na lang. Itong part na to kasi, medyo mahirap sigurong patubigan sa experience niya. Ayan. Hindi niya na pinatubigan. Yung sa gawi lang doon ang pinapatubigan niya. Pero ito patay na to. Saka sa hindi pagpapayan. Ang lalaki na ng bitak. Kung mapapansin mo mga ka-farmers. Ayun yung palay oh. Kung makikita mo yun yung mga palay. Pero patay na. Ayan. Lalaki na ng bitak mga ka-farmers. Ayan. Ayan. Tingnan mo yung mga bitak. Ang lalaki. Ayan. Ito yung mga palay. Ayan. May mga green pa rin. Pero wala na. Patay na yan. Ito mga talagang totally patay na. Pinabayaan na talaga. Not necessarily or not technically o not literally pinabayaan,
kumbaga walang magagawa dahil nga sa epekto naman ng El Nino. Actually, siguro baka maramdaman din ninyo diyan sa area ninyo kung nasaan man kayo nanonood dito sa Pilipinas. Baka maapektuhan din kayo. Baka makita rin ninyo o maramdaman din ninyo yung epekto ng El Nino. Tingnan natin yung loob ng fish pan, mga ka-farmers. Ito yung isa sa kinukuhanan namin ng tubig, source of water namin. Ang problema dito, ayan, mababaw. Ito mga ka-farmers, may konting tubig. Pero yung tubig na konti na yan, dati kasi marami ito napupuno ito Yung konting tubig na yan, ayan kakaunti. Hindi yan sasapat dun sa sibuyas actually. So, ang mangyayari, siguro, ang magagawa namin siguro, para hindi naman, para makaligtas lang yung sibuyas, ang magagawa namin siguro, 3 or 4 na araw na pagpapatubig. Yung unang patubig, kung ilang plat lang ang tatamaan, papatubigan. Then, papalipas ng 1, 2 araw, 3 araw, yung susunod na mga plat naman ang patutubigan. Siguro ganun ang magiging solution namin dito. Kasi yung dami ng tubig na yan, based sa experience ko, ang kaya lang yan kasi mga 2 o 3 pinitak lang. Ang baka alanganin pa nga sa 3 baka 2 lang Yan ang impact niyan. So, gusto ko lang ipakita sa inyo mga ka-farmers yung nararanasan namin ngayon dito sa bukid. Hindi lang harabas ang problema. Ito mas matinding problema. El Nino. Kasi, maani man yung sibuyas, tuloy pa rin tong El Nino So, dadaan ng April, dadaan ng May, yung drought nandiyan pa rin. In fact, sa mga generator ngayon, marami nang walang tubig. Marami nang hindi gumagana ang mga generator. So, yan. Itong nasa taas na to, kung papansinin nyo, mga palay pa rin yan, pero kinapos din yan sa tubig. Yung ilan dyan, kinapos din sa tubig. In fact, itong nasa taas na to, kausap ko rin yung may-ari niyan, mga 2 weeks ago. Sabi niya, hindi na ako nagpapatubig, pinapahinog ko na lang kung ano na lang yung kumbaga kung ano na lang kakahinatnan niyang palay na yan. Well, nakaani naman sila, hindi ko lang natanong kung ilan pa yung naani nila, pero hindi ganun kaganda kumpara dun sa kumpleto syempre sa tubig. Yan, para alam lang ninyo mga ka-farmers kung ano yung nararanasan namin ngayon dito sa bukid currently. Anyway, please subscribe, like, follow, share para updated po kayo dito sa nangyayari sa bukid para makita ninyo kung ano yung mga happenings dito. Maraming salamat. Bye-bye din.